ka-wonder! Ang kapuso nating si Susan Enriquez, Nako, mga ka-wonder, kapag food trip si Juan, hindi yan magpapahuli, di ba? gabi-gabi raw binibisita ng isang itim na hayop sa kanyang farm. Kaya para makita ang bisitang hayop, nagkabit kami ng mga kamera sa lugar kung saan ito madalas na makita. Sa kanyang farmhouse sa Indang, Cavite, kwento sa akin ni Susan ang tungkol sa hayop na madalas niyang makita. Nagtatawid-tawid eh. Dito sa yung bubong na ito. Mga anong oras po, Gabi. gabi? Mga 9. Sabi, meron daw doon sa puno. Sige, flashlight daw. Nakita ko lang siya. Maliit nga nung nasa puno eh. Ewan ko dahil, baka siguro dahil mataas siya. Pero nakita ko. Madalas naabutan nila ang hayop na nagpapahinga sa taas ng puno. Minsan naman, nasa bubong ito habang nagmamasiglang sa paligid. How do you feel na nag-i-exist itong mga wildlife sa iyong lugar? So, ibig sabihin doon, ano pa dito, yung parang hindi pa siya talaga masyadong galugad ng tao, no? Kasi parang ando doon pa sila eh, nag-i-exist pa sila. Kahit nakikita niya may tao, alam niyang walang gagalaw sa kanya dahil sanay na siya sa amin na nakikita niya may tao dito, wala namang humahabol sa kanya, wala namang humuhuli. Para masilip ang bumibisitang hayop sa farm ni Mami Sue, naglagay ako ng camera trap. So that we have more footages, magkakabit tayo ng camera trap. One is kung saan mataas ang incidence ng sightings niya. And then yung pangalawa is baka doon natin ilagay sa forest na sinasabi. Makalipas ang 4 na araw, binalikan ko ang camera trap. Tingnan natin kung may na-capture itong camera trap natin. Footages ng dito ng mga... Nagkabit kami ng camera trap para makunan ang musang na bumibisita sa bahay ng kapusong si Susan Enriquez. Ayan, tingnan natin kung may na-capture itong camera trap natin. Nang biglang, isang musang ang nagpakita. Dahan-dahan itong lumapit sa camera trap at kinuha ang pain na saging. Uy! Ayan may mata. May mata, dalawa. So mukhang may na-capture tayo. Ayan na. Ayun na! Yes, our visiting worker. Parang napansin niyang may camera trap, Yee! Success! Mukha siyang batang na musang. Ito yung mga bisita nyo. Yes. Ang saya. Ang saya pag may nakita tayong na-capture dito sa ating camera trap, Ang musang na nakuna namin sa camera trap, patunay na ang lugar na ito ay natural na tahanan ng mailap na buhay nila. Pero hindi lahat ng palm civet cat o musang makikita sa wild. Dahil sa cute nilang itsura na parang pusa, madalas silang ginagawang alaga. Madalas, bata pa ang mga nakukuha sa wild. Likas na maliksi at energetic ang mga batang musang. Ang kanilang routine, akyat baba sa puno at paamoy-amoy sa paligid. Pero oras na bumalik ang kanilang wild instinct, posible silang makasakit. So, nandito tayo ngayon sa Rosario, Batangas and kasama natin yung mga taga-DNR kasi meron daw isusurrender na musang dito, Halos 1 taon na nilang inaalagaan ang musang. Sa Barangay Masaya, nagtatrabaho po yung aking manugang doon. May narinig silang pumatak, nilapitan po nila, bumagsak yung maliit na musang. Nakita nila na nahulog ang musang mula sa nyog noong baby pa ito. Kaya
Pinangalanan nilang itong Nyogi. Ano pong naisipan nyo para i-turn over siya? Lumalaki na po siya eh. Hindi na po namin kayang alagaan. Maliit na yung kanyang lagayan. Tsaka baka po mangagat. Dati na rin daw nilang pinakawalan si Nyogi, pero nakakabalik ito sa kanilang bahay. Chinek up ko rin si Nyogi para malaman kung pwede siyang ibalik sa gubat. Here, I can smell the musky smell of this civet cat. Likas sa kanila yung ganong amoy, medyo amoy pinipig, dahil yan yung ginagamit nila sa pang-mark ng teritoryo nila. Pwedeng ang scent o amoy na ito ang ginamit ni Nyogi para makabalik sa bahay ni Amy. And as I'm looking at it, wala nga siyang fear of humans, pero mukhang malakas naman siya. Most wildlife, they retain their wild instincts. Kahit na nakita nating maamo na ito, basta ilalagay natin siya, pakakawalan natin siya sa isang lugar na wala ng tao, matututo yan maghanap ng kanyang sariling pagkain. Bukod sa nakakagat na ito ng tao, nakapatay na rin daw si Nyogi ng alagang manok. Mala house cat man ang turing sa kanya noon, babalik at babalik pa rin ang kanyang wild instinct. Ibig sabihin, pwedeng maging agresibo si Nyogi para ipagtanggol ang kanyang sarili. Tayo ang dapat magbago. Dapat hindi na natin sila pinapakialaman. Ilang beses sinubukang abutin ni Nyogi ang kamay ko. Nagtangka rin itong mangagat. Titingnan natin kung... Oh, yan. Magandang sinyalis yun. Nakita niyo yun, ha? Na nagalit siya. It's a male. Okay, kaya minsan nagiging agresibo sila dahil pag lalaki mas matapang daw sila, no? Wala naman akong nakikitang mga sugat except dun sa may buntot, may konti siyang scabs doon. Pero otherwise, magandang pangangatawan, ang kanyang mata, walang problema, yung ngipin niya. Para makasiguro, kailangan ko siyang ilabas sa kanyang kulungan. Easy. Alright, so we'll do now our examination. Meron siyang mga sugat. Ito, may konti siyang mga sugat sa buntot. Lilinisan lang natin tong sugat niya sa buntot. Mukhang dinidilaan niya ito kanina pa eh. Very minor. Alright, maganda yung mata niya. Yung tenga niya, malinis. Ngipin niya, tingnan natin yung ngipin niya. Okay. Kompleto, walang bungi. Everything's okay. Final verdict. So, mukhang maganda yung panahon ngayon para mag-release. Kasama ang Penro Batangas, ihahatid na namin si Nyogi sa kanyang bagong tirahan. Uy, ito. This looks like a good spot. Meron ako nakikita mga coffee trees at mga nyog. Sabi nga sa atin, sa nyog daw ito pinanganak, kaya mukhang okay itong lugar nito, no? Inaamoy-amoy muna ni Nyogi ang paligid. Nang biglang, yung instincts niya sa pag-akit ng puno, hindi nawala, ha? Natural na natural sa kanya mag-balance sa napakanipis na branch na yan. Lumipat na ng branch. Galing! Yes! All we wish is maging safe sila at mamuhay ng tahimik ulit.